Ang dami mo atraso sa akin! Masahin kayo! Binastos niyo ako! Tutulong kita! Ano ba? Tumigil ka na! Hi, Jungle Girl. I want you to meet your new best friend. Tabi lang po muna, tabi muna kayo. Sir! Ano nangyari sa anak ko? Ano nangyari sa anak ko? Sagutin niyo ako! Ano nangyari sa anak ko? Ha? Anak ko, isip ko parang awa mo na. Gumising ka! Gumising ka! Anak mo na ako. Gumising ka! Huwag mo ako lalakayin na ganito, anak! Anak! Andito na ako. Gumising ka nga, anak! Sabihin niyo sa akin kung ano nangyari sa kanya! Sabihin niyo! Ano nangyari sa anak ko? Ano? Ano? Anak ko! Anak ko, gumising ka! Anak ko! Anak ko! May dinampot na daw ang mga pulis para sa pagkamatay ni Ren. Ang bilis naman. Tao ba yan ni Amira? Minsan, masarap umupo sa dilim at magmuni-muni. Di ba? Anong iniisip mo, apo ko?
Iniisip ko pa din yung pagkamatay ni Ren. Wala pang nadadampot. Pinalalabas ko lang na may nahuli na para mapalagay si Amira na hindi ko siya pinagsususpetsahan. Pero Franco, sino pa bang may galit kay Ren? Hindi ba si Amira? May binabala ka. Pagbabayaran niya, ginawa niya kay Ren. Alam ko hindi siya mabuting tao. Parang siningil siya ng karma. Pero bakit ganun? Ang bigat pa rin sa loob. Makita yung sinapit niya. Yan ang pagkakaiba ng alam mo sa tunay na nararamdaman mo. Kadalasan, iniisip ng utak natin na dapat managot si Ren dahil sa mali niyang ginawa. Pero sinasabi ng puso natin, hindi yun ang tunay na hustisya. Komplikadong mundo. Madalas, mahirap matuntun kung anong tama, kung anong mali. At ang liwanag sa dilim. Kaya maraming naliligaw ng landas. Kailangang may magpamukha sa babae niyan na nagkamali siya ng kinante. Tatapusin ko na ito. Ako na mismo tatapos nito. Sisiguraduhin ko na mawawala na yung salot niyan sa buhay natin. Da, isasabihin mo ko sa inyo. Ano yan? Ma'am Amira, Ay, Lola Ising, may kailangan pa po ba kayo? ay, wala naman. Salamat, Magnolia. Sige. Apo, may sasabihin ka sa akin? Wala po lang. Sige. Magdasal tayo para gabayan ka ng Panginoon. Lola? Ay. Pwede po bang sumabay? Marami po kasi akong kailangan ipagdasal eh. Oo naman, Magnolia. Sige, simulan ko na. Panginoong Diyos, gabayan niyo po ang aking apo sa lahat ng kanyang iniisip, sinasabi at ginagawa. Protektahan niyo po siya sa masasamang pwersa na maaaring magdala sa kanya sa kapahamakan. Salamat sa tiwala, Aling Cristina, ha? Sa uulitin. Anong Cristina? Becca ang pangalan ko. Teka, sigurado ka na ba sa mga numerong binigay mo para sa loto? Baka mamaya,
Bokya na naman yan. Huwag mo nang pinag-iisip yung mga nakaraan. Past is past. Sige na, sige na. Sige po. Sige. Yes, may pambili ako ng blouse sa online. Add to cart yan. Ang lamig. Mapapasko na ba? Saan galing yung hangin na yun? Ano nangyayari? Karma? Oh. Karma? Nagka-karma ba ako? Sorry po. Sorry po. Hindi na po ako manloloko ng mga tao. Sorry po. Sorry po, hindi na po ako bibili ng blouse. Promise po. Promise. Puntahan mo si Amira. Sige na, kakausapin ko lang si Amira. Importante lang ito. Sige na, Manong God. Sige na. Pasensya na po, bawal po. Ano, paano naging bawal yung kakausapin ko siya? Sabihin mo, baka papayagan ako Pasensya na po. Pinaman talaga to. Ayabang mo naman. Sabihin mo kasi. Sabihin mo si Madam Mishka to. Amira! Gusto ko na bang kausapin ko si Amira! Kakausapin ko si Amira! Anong inaharang-harang mo dyan? Sira ulo ko ah! Kalmo ka! Amira, kausapin Time ko pa si sandali, Amira! kilala ko to. Madam Mishka, ano ba ginagawa mo? Amira, pasensya na. Alam kong hindi dapat nila makita magkasama tayo, pero wala akong choice, Amira. Kasi sabi mo, ba't ganyan itsura mo? Pareho nating alam, di ba, na yung pagta-third eye, pinipeke ko lang, di ba? Oh, Pero, ano ngayon? di ba, eme-eme ko lang yung ano. O ano nga ngayon? Pero kagabi kasi, Amira, kagabi, may nagparamdam sa akin, naramdaman mo. Sa paligid ko, may sinasabi, may binubulong. Madam Mishka, sorry wala akong oras para dyan eh. Pakinggan mo ko, Amira. Pinapunta niya ako dito, sinabihan niya akong puntahan kita. Binilin ka niya sa akin. Sino ba yan? Hindi ko alam, pero... babae. Boses ng babae. Tapos, ang sabi niya, naramdaman ko, narinig ko yung boses niya. Sabi niya, puntahan mo si Amira. Sabihin mo sa kanya na mag-iingat siya sa lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kasi may isang tao na ang tanging pakay ay mapahamak siya. Yun yung sinabi niya sa akin. Yun yung narinig ko. Yun. Nararamdaman ko siya. Nasa paligid ko siya. Nararamdaman ko siya. Yun. Sana naman, tantan na ako nung nagpaparamdam sa akin. Nasabi ko na sa'yo. Yun na. Sino kaya ang kumausap kay Madam Mishka? Si Maria Makiling kaya? Pero bakit hindi na lang niya diretsong sinabi sa akin?
Madam Mishka, yung nakausap mo, may nasabi bang pangalan kung kanino dapat ako mag-ingat? Ha? Walang sinabing pangalan eh. Wala. Pero, Amira, hanggang dito na lang ang maututulong ko sa iyo, ha? Hanggang dito na lang, ha? Promise, hindi na ako manghuhula. Ayoko na. Tama na, hindi na ako manghuhula. Goodbye, paalam, adios. Hindi na ako manghuhula kahit pilitin pa nila ako, kahit marami pa ibayad nila sa akin. Hindi na ako manghuhula. Hindi na. Goodbye, Madam Mishka. Hindi na. Kahit pilitin pa nila, nunca, never. Hindi na ako manghuhula. Nandito ka na naman ba? Ha? Huwag mo naman akong takutin. Huwag mo naman akong takutin. Oh, ginawa ko naman yung inuutos mo eh. Minarningan ko naman na si Amira eh. Promise. Promise. Hindi na ako manloloko. Hindi na ako manloloko. Promise. Promise, hindi na ako. Tama po. Kayo si Madam Mishka. Oo. Gusto ko po sana magpahula kung pwede. Ay, hindi na po ako nanghuhula ngayon. Retired na po ako. Kailan ba? Mga 15 seconds ago. Baka pwede po makiusap na ako na yung huli. Kasi kailangan ko po makausap yung yumao kong nanay eh. Baka pwede naman po. Boaz, Ali, hindi niyo ako naiintindihan eh. Peki akong manghuhula. Niloloko ko lang yung mga customer ko. Kaya nga, nagpasya na ako na tumigil na eh. Pasensya na talaga. Ganun ba? Sige po. Kung ganun, salamat sa pagiging tapat sa akin. Siguro, maghahanap na lang ako ng ibang manghuhula sa akin. Pwede po bang makahingi ng tubig? Tubig lang. Sige po, sandali lang ha.